Po sa second session po natin. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay humuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin muli na kami po ay nagsama-sama upang patuloy na mag-aral po ng iyong banal na salita. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa harapan ng iyong salita. Nabigyan mo po kami ng karunungan at pangunawa, dapat sa salitang aming pag-aaralan ay maunawaan po ng mga nakikinig sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Nawa ay buksan mo po ang kanilang puso at magkaroon po ang bawat isa ng puso na nagnanais na magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa, kaya nawa ang Holy Spirit lamang po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong banal na salita at hindi po ang aking sariling opinyon o kaisipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bago tayo magpatuloy, tatanungin ko muna po kayo, naaalala niyo pa po ano yung layunin bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit po tayo nandito at nag-aaral ng salita ng Diyos? Para saan po? Po? Okay, para po magkaroon ng kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, buhay na walang hanggan. So ulitin ko kasi, baka mayroon lang ngayon nag-attend, no? Wala po siya kahapon. So yung purpose po, bakit kayo inimbitahan? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. No? Sa pamagitan ng pagsasaliksik, malalim na pag-aaral ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Isa pang verse, 2 Timothy chapter 3, verse 15, sabi dito, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nakalagay din po dito, yung banal na kasulatan, yan yung Biblia, makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Yung purpose natin, buhay na walang hanggan, o sa ibang tawag, kaligtasan. Parehas lang po iyan. Kaya hinihiling ko na makinig po kayong maigi dahil depende po kung paano kayo nakikinig, maintindihan ninyo yung salita ng Diyos. Kasi wala pong ibang paraan para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa pamamagitan lamang po ng tamang pakikinig. Babasahin ko po ulit sa Roma 10:17. Binanggit ko po ito sa inyo kahapon. Yung tamang asal sa harapan ng salita ng Diyos. Sabi dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So simple lang po. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. So para magkaroon ka ng tamang pananampalataya, isa lang paraan. Mag-focus kang maigi. Kung may mga gumugulo sa isip ninyo, isantabi nyo muna. No? Kahapon, tinanong ko, saan nyo gusto? O anong gusto nyo? Buhay na walang hanggan o impyerno? So maraming sumagot, siguro lahat buhay na walang hanggan. Pero hindi ko alam kung yung mga nagsabing buhay na walang hanggan ay nandito ngayon. Maaring may nagsabi kahapon na gusto ko ng buhay na walang hanggan, pero hindi na siya bumalik. Sa palagay ninyo, may chance kaya siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mahirap po yun. Sabi ko nga, kahit gusto kong bigyan kayo ng cellphone, kung ayaw niyo naman kunin, wala akong magagawa para sa inyo. Kahit gusto ng Panginoon ibigay yung buhay na walang hanggan, kung hindi naman kayo magre-response, ayaw niyo makinig ng maigi, hindi ito mapapasa inyo. Kaya hinihiling ko po na mag-focus po kayong maigi dahil napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayon. No, pag-uusapan natin kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. No? So, yung Biblia, no? Kung talagang totoo yung Biblia, paano natin malalaman? Sa Biblia, merong mga kwento na nangyari noon. I-check natin.
Yung mga kwentong nangyari noon, kung talagang totoo yan, dapat meron tayong mga ebidensya, meron tayong mga patunay, at meron tayong mga katibayan. Parehas lang yan. Kapag may mga patunay, kapag meron mga ebidensya, yung mga kwento nakalagay sa Biblia, ibig sabihin, hindi po yan kathang isip. Hindi yan gawa-gawa ng tao. Yan ay tunay na salita ng Diyos. At dahil tunay na salita ng Diyos na nakalagay dito, kailangan mong maniwala sa lahat na nakasulat dito. Naintindihan niyo po? So pag-uusapan natin ngayon, yung mga tinatawag na mga major events sa Biblia. No? Kagaya po ng kwento ng halaman ng Eden, nakalagay yan. Kwento ng baha nung panahon ni Noe. Kwento noong Sodoma at Gomorrah. Yung tungkol sa Tore ng Babel. Yung tungkol sa Red Sea Crossing. At yung tungkol sa pagdurusa ng bansang Israel. Lahat ng ito, pag-uusapan natin ngayon, sana abutin natin ang oras natin. Ano po? Kapag nakita natin na yung mga kwentong ito, ay merong mga ebidensya, anong ibig sabihin? Totoo ang Biblia. Kung totoo ang Biblia, anong dapat natin gawin? Paniwalaan lahat ng nakasulat dito. Kasi marami nagsasabi, totoo po ang Bible. Ang Bible po ay salita ng Diyos. Pero kapag nasasaktan na siya, kapag tinatamaan na yung mga kasalanan niya, kapag sinasaway na siya ng Biblia, sabi niya, hindi na totoo ang Biblia. May mga tao na sinasabing totoo ang Biblia, pero gusto lang nilang pakinggan, gusto nilang tanggapin yung maganda para sa kanila. Pero yung pagsaway, ayaw na. Ngayon, titingnan natin, no? Sa pamamagitan ng mga ebidensya, kung talagang totoo ang Biblia. No? Unahin natin yung kwento ng halaman ng Eden. Ano po? Kasi maraming nag-iakala, ito ay katang-isip lang o kwento-kwento lang. Yan po ay nakalagay sa Biblia. Babasahin ko sa Genesis chapter 2, verse 8. No? Sabi sa Genesis 2, verse 8, sabi, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Yan po si Adan at si Eva, yung unang tao. Inilagay po ng Diyos doon sa halamanan, sa silangan ng Eden. Ang tawag, Garden of Eden. Yung Garden of Eden, isang napakagandang lugar. No? Noong panahong yun, perpekto ang klima. Kaya malalaki yung puno at malalaki ang hayop. Noong time na nilikha ng Diyos ang tao, wala pang kasalanan. Di pa nagkakasala. Ano po? Nagbigay ang Diyos ng unang utos sa tao. Tignan niyo sa Biblia. Sa Genesis chapter 2, verse 16 hanggang verse 17. Ano po? Sabi dito, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So anong puno? Anong bunga? No? Anong puno? Yung bawal kainin, yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po mansanas. Ano? Sa picture, nakikita nyo, mansanas yung hawak ni Adan at Eva. Pero wala nakalagay sa Biblia ang mansanas. Hindi natin alam anong itsura ng prutas na yon. Ano po? Ngayon, sabi dyan, kapag kinain, ano pong mangyayari sa kanila? Tiyak na mamamatay ka. Tama po ba? Yun yung utos ng Diyos. Ngayon, dito sa verse 8, minsan nabasa ng iba, no? So, yan, tiyak na mamamatay ka ang bagsik daw ng Diyos. Kumain lang ng prutas, patay na. Mamaya, ipapaliwanag ko yan sa inyo, no? Naglagay ang Diyos ng 2 puno doon sa halaman na lang. Maraming puno. Pero yung 2 punong ito, yung espesyal, kumbaga nilagyan ng pangalan sa Biblia, no? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, at yung punong kahoy ng buhay. So, alin dito yung bawal? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kapag kinain, ano pong mangyayari sa kanila? Opo, tiyak na mamamatay ka. Yan yung utos ng Diyos sa tao. Nung time na yan, wala pang kasalanan yung tao. No? Maayos pa yung relasyon ng Diyos at ng tao. Pero, yung ahas, nandun. Si Satan, kumikilos doon sa ahas. Tinukso niya yung babae. No? Yan. Sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. No? Kainin nyo. Hindi kayo mamamatay. Sabi ng Biblia, subalit sinabi ng ahas sa babae, sabi sa Genesis chapter 3, verse 4 and 5,
tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. So sabi ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Pero ayon sa kwento, kinain nila o hindi? Kinain. No? Natukso nung ahas yung babae. Sabi niyan, kaya't nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin. Nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Yung ginawa ni Eva ay isang kahangalan. Sinabi ng Diyos yung salita, kay Adan bawal. At masasabi nating alam din niya ni Eva dahil sila lang naman dalawa yung nandoon. Pero bakit si Eva kinain niya yung bunga? Kahit alam niya naman yung salita ng Diyos. Sa palagay niyo kaya, no? Bakit kaya natukso siya? Si Adan hindi. Una, masasabi natin na maaaring alam niya yung salita. Kasi silang na naman dalawa tao doon. Di ba? Pero, kahit alam niya yung salita ng Diyos, hindi niya sineseryoso yung salita ng Diyos. Naintindihan niyo? Dahil hindi siya seryoso, nagkasala siya sa Diyos. No? Napahamak siya. Yung Biblia po ay salita ng Diyos. Ganon din sa inyo. Pinag-aaralan natin yung Biblia. Pero kung hindi nyo ito seseryosohin, madali sa demonyong agawin yung salita ng Diyos na napakinggan ninyo. Paglabas nyo dito, memorize nyo pa pinag-aralan natin. Pag-uwi nyo sa bahay nyo, minsan 90% na wala na, 10% na lang naaalala mo. Bakit? Inagaw na ng demonyo. Bakit? Maring hindi ka seryoso. No? Pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, isa puso, i-connect natin sa ating sarili. And then, kikilos sa puso mo yung salita ng Diyos. Pero sa Eva, nakinig, hindi niya sineryoso, nagkasala po siya. Naintindihan niyo po? At isa pang kahangalan na ginawa ni Eva, nung siya ay nagkasala, dinamay niya yung kanyang asawa. Binigyan niya yung kanyang asawa. Sabi, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Sabi ng iba, grabe naman ang Diyos. No? Kinain lang nila, patay na agad. Parang kakaiba ito. Pwede ba kumain ka lang ng prutas, patay ka na, ang katumbas na batas? Kaya minsan iniisip ng iba, bakit ganun ang Diyos ang bagsik? No? Alam niyo po, ang Diyos ay banal. No? Banal, walang kasalanan. Nilikha ng Diyos ang tao para ibigin. Kunyari, bigyan example sa mag-asawa. Dahil ko ito min-example, mag-asawa. Yung babae, nagmamahalan silang dalawang mag-asawa. Sabi po nung babae sa asawang lalaki, honey, gusto ko, ibili mo ko ng bagong kotse. Kasi gusto kong makapunta sa ibang lugar, sakay ng kotse, gusto ko mag-drive. Sabi ng lalaki, okay, honey, bukas, bibili tayo ng bagong kotse. Binili. Wow, bagong sasakyan. Ang problema, kinabukasan ulit, humihirit na naman yung babae. Honey, ngayon na naman parang hinahanap ko bagong bahay. Pwede ba ibili mo ko ng bagong bahay? Sabi ng lalaki, mayaman po yung lalaki. Sabi ng lalaki, sige, ibibili kita ng bagong mansyon, bagong bahay. Binili po. Matik. Sunod na araw ulit, nag-request na naman yung babae, honey, parang gusto ko mag-travel sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pwede ba ibili mo ko ng plane ticket, samahan mo ko, biyahe tayo? Sabi ng lalaki, sige honey, bukas, pa-reserve na tayo ng ticket, bibili tayo, babiyahe tayo. Bawat hingiin ng babae, ibinibigay ng lalaki. Naintindihan niyo po? Ngayon, sabi ng lalaki, honey, lahat ng hinihingi mo, ibinibigay ko sa iyo. Pero meron lang akong kahilingan sa iyo. Wag na wag kang manlalalaki. Isang araw, ng lalaki yung babae. Ano mangyayari sa relasyon nila? Okay pa? Isang pagkakamali lang, okay pa? Masisira. Naintindihan niyo mo? Ganon din. Isang kasalanan lang na ginawa ng tao, nahiwalay na sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi ang Diyos ay banal. Sabi naman ng iba, bakit kasi inilagay pa ng Diyos yung puno? Kasalanan ng Diyos kasi inilagay niya yung puno, hindi sana nakapita si Adan at Eva. Alam niyo po, tayong tao, nilikha ng Diyos para ibigin. Ang Diyos ay pag-ibig. No?
Ibinigay na sa tao lahat ng kailangan niya para mabuhay doon sa halamanan ng Eden. Ang kailangan niya nilang gawin, magpuri at magpasalamat sa Diyos kasi lahat naman ng bagay ibinigay na sa Kanya. Ngayon, kung naiintindihan ng tao yung pag-ibig ng Diyos, anong dapat mong gawin? Sumunod o sumuway? Sumunod. Ano? Sumunod. Meron tayong kalayaan. Nilikha tayo ng Diyos na merong kalayaan. Pwede kang sumunod, pwedeng hindi ka sumunod. Kasi hindi naman tayo robot. Yung robot, kapag kinontrol yung abante, abante. Pag atras, atras. Gagalaw lang ang robot, depende sa pagkontrol mo sa kanya. Tayo po ay hindi robot. Meron tayong kalayaan. Ngayon, kung naiintindihan mong ibinigay na sa iyo ng Diyos lahat, ay dapat sumunod ka sa Diyos. Pero ginamit ng tao yung kalayaan sa pagsunod kay Satanas. Naintindihan niyo po? Ngayon, dahil nagkasala sila, ang sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Nung kinain nila, hindi naman sila agad namatay physically. Nagawan po sila ng anak, dumami ang tao. Kaya sabi ng iba, ay, nagsinungaling ang Diyos, sabi mamamatay, hindi naman agad namatay sila eh. Yung tinutukoy ng Diyos na mamamatay nung oras na kainin nila ay yung kanilang kaluluwa. No? Sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 4, lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So nung kinain nila yung bungang ipinagbabawal ng Diyos, ano nangyari sa kanilang kaluluwa? Namatay. Naintindihan niyo po? Sa likod, naintindihan niyo po? Baka inaalala ko, baka merong inaantok. Labanan nyo, ano po? So, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mari magtanong kayo, paano po namamatay yung kaluluwa? Immortal yan. No? Pag sinabing kamatayan sa Biblia, separation, pagkahiwalay. No? God ay banal. Ang Diyos ay banal. Nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan. No? Ibig sabihin, noong una, maayos ang relasyon ng Diyos at ng tao. No? Matatawag natin yung kalagayan yan, buhay ang kanyang espiritu. Pero yung tao po, nagkasala. Dahil ang Diyos ay banal, yung tao, nagkasala, hindi na pwedeng magsama. Nahiwalay siya ngayon sa Diyos. Naintindihan niyo po? Dahil sa kasalanan. So matatawag natin yung kalagayan yan, spiritually dead. Namatay ang kanyang espiritu. Pag sinabing namatay ang espiritu, ibig sabihin, nahiwalay siya sa Diyos. Diyan nagsimula yung mga kahirapan, sakit, pagdurusa, at impyerno. Dahil sa kasalanan. Ngayon, gusto ng taong pumunta sa langit. Ang problema, sa pagitan ng Diyos at ng tao, merong kasalanan. Naintindihan nyo? Dahil diyan, nagkasala si Adan at Eva, pinalaya sila ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. No? Pinalaya sila ni God. Ngayon, yan yung maikling kwento. Sa ikalimang araw, dadagdagan ko yung kwentong yan. Pero, dito muna tayo, hanggang dito muna sa kwento, no? Nagkasala sila, pinalaya sila ng Panginoon. Bagamat nagpakita ang Diyos ng pag-ibig sa kanila, sumuway sila sa Panginoon. Ngayon, totoo kaya ito? No? Pag-iisipan natin kung ito ay totoo dahil nakalagay ito sa Biblia. No? Kaya sasagutin natin yung mga tanong. Nasaang lugar ang halamanan ng Eden? Bakit hindi natin nakikita? No? Nasaan na yung Garden of Eden? Kasi kung totoo ang Biblia, dapat nandoon yun. Meron yan. At may papaliwanag natin kung nasaang lugar. No? Sa Biblia, makikita natin yung pruweba. No? Sabi dito, Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14. Sabi, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan. At mula ro'y nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. So, 4 na ilog. Pison, Gihon, Tigris, at Euphrates. So, kung nasaan yung 4 na ilog, ibig sabihin, nandun sa lugar na yun, yung halaman na ng Eden. Kaya meron tayong proof sa pamamagitan ng mapa. No? Tignan natin, sa mapa ng mundo, andito yung Pilipinas, andito yung Garden of Eden. Sa malapitan, nandito po, sa bansang Iraq. Sa Middle East. Bakit sa Middle East? Kasi po, hanggang ngayon, dumadaloy pa rin yung ilog Tigris at yung ilog Euphrates. Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Pero, nawawala na yung dalawang ilog. Naintindihan niyo po? Kasi sa tagal ng panahon, natabunan na po siya ng buhangin.
Pero hanggang ngayon, yung Tigris at Euphrates, nandyan pa rin. Pero sa tagal ng panahon, dahil moderno na yung siyensya, natagpuan po yung dalawang nawawalang ilog sa lugar na ito. Papuntang Saudi, tsaka yung Gihon, dito sa mapapuntang Iran. No, titignan natin yung pagsisiyasat ng mga archaeologist o paniniwala din ng archaeologist. The Garden of Eden, the biblical birthplace of all humanity. The story is one way of showing how the human world came to be as we know it. But is it just a story? Or did Eden really exist? Every culture has a story that says this is how we came to be, this is what happened. One maverick scientist was desperate to know the truth. Why did they tell that story? Where did it come from? And what's behind it? He risked everything to find the answer. This is the story of one man's quest for the Garden of Eden. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2 to 3, the famous story, has some verses in verses 10 to 14 where a river is said to come out of the Garden of Eden, and it becomes 4 headwaters. And the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia and the modern Iraq. The other 2 rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other 2 rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these 2 rivers and where they joined with the Tigris and Euphrates to form the famous 4 headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarins would find Eden. About the time that Zarins was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river, or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a 3rd river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Arima, and it has multiple branches, and it comes down, it comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Button, belly button river. And it comes around and it makes a huge delta by Kuwait. Then they said, oh, the Gihon, it comes out of the land of Kush. And they go, well, now, he was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of the Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called 4 headwaters that flowed southward to form one great river. Zarins believed this was the location of the Garden of Eden. So makikita natin, merong mga ebidensya, no, na nagpapatunay na totoo po yung Biblia. No? Binanggit ng Biblia, 4 na ilog. Pison, Gihon, Tigris, at Euphrates. Hanggang ngayon, dumadali yung ilog Euphrates, tsaka yung ilog Tigris. No? Nawala nga laging 2 ilog. Pero nasa lokasyon na yan, natagpuan pa rin ng mga archaeologist. So sa mapa, meron tayong ebidensya. Naintindihan niyo po? Okay po ba? So napakahalaga nito, ano po. So isa pa,
may mga ebidensya ba na nagpapatunay na totoo to? Mayroon pa bang ibang mga ebidensya, no? So napakahalaga ng mga iba pang mga ebidensya kasi disyerto po 'yan, no? Sa disyerto, nakita natin kanina na yung bakas ng nawawalang ilog, buhangin po doon, no? Pero sa buhangin, yun, nakita po dyan yung mga bakas ng nawawalang ilog, binanggit kanina. And then bukod doon, yun pong mga kuweba, no? May mga ukit na larawan gaya nito. Yan, bangka, no? Yan. Ibig sabihin, noong unang panahon, sagana siya sa tubig, hindi siya disyerto. May tao na nangingisda. Ano pa? May mga ukit, larawan kagaya nito, sa disyerto, mga animals, no? Sila po ay nanginginain ng damo. No, nagpapakita na talagang totoo na noong unang panahon, hindi siya disyerto yung Middle East. Kasi may malalaking hayop at puno sa lugar na yan. No? So, nandyan dati yung Garden of Eden dahil yan po ay nakalagay sa Biblia. So, isa pa, bakit hindi na natin nakikita ang halaman na ng Eden? Ito mas mahalaga. Bakit hindi na natin nakikita? Kung nandoon, asa na dun? No? Sa Bible, makikita natin yung dahilan kung ano ang nangyari sa hardin ng Eden. No? Babasahin ko sa Biblia, Ezekiel 31 verse 18. Tingnan niyo pong maigi. No? Sabi dito, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ano sabi? Punong kahoy sa Eden. Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ibig sabihin, yung Garden of Eden, nandoon sa ilalim ng lupa. Malalim na bahagi ng lupa. No? Dati, malalaki yung puno at hayop doon sa Garden of Eden. Kasi nung panahon ni Adan, perpekto po ang klima. Walang bagyo, walang ulan, hindi sobrang init, sakto lang. Yun pong dumidilig sa mga puno, hamog lang. No? Kaya malalaki yung puno, pero ano nangyari? Ibababa ka nakasama ng mga, yan, punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, ibinaon sila sa ilalim ng lupa. Yan. Naging na siyang disyerto sa panahon natin ngayon. Ngayon, dahil sa sobrang init at pressure sa ilalim, sa tagal ng panahon, yan po ay nabulok na at kumatas na yan. Sa tagal ng panahon, yan po ay naging krudo. No? O langis. Kaya magtataka kayo sa Middle East, sa Iran, Iraq, Saudi, yan. Yung mga bansa na magkakatabi, sagana po yan sa langis. Saan ang gagaling ang langis? Sa nabulok na hayop, sa animals, sa mga puno at sa hayop. No? Dito, wala namang masyadong puno at hayop kasi disyerto yan. Pero bakit may langis sa ilalim? Yun pong ebidensya, yun po mga puno, no? At hayop na ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Sa tagal ng panahon, naging na po siyang langis. No? Kaya tinan nyo sa picture, nandyan yung ilog Tigris at nandyan yung ilog Euphrates. Sa lugar na yan, mayroong mga triangle. Yan pong triangle, ay eto po yan parang poso. Pero hindi tubig ang kinukuha sa ilalim, mga langis. No? Yan ay ebidensya na totoo ang Biblia. Totoo yung kwento ng Garden of Eden. Naintindihan niyo po? So, nakalagay sa Biblia, no? Yan po ay totoo, meron tayong ebidensya. Ito si Davidson Rockefeller. So, binasa niya yung verse na ito, Genesis chapter 14, verse 10, no? And then, na-inspired siya dito, naghukay siya, namina niya yung langis dun sa Middle East. No? Sabi dito, ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng betun. No? Yun daw, libis ng Sidim ay puno ng hukay ng betun. Yung betun, yan yung latak ng langis. Hinukay niya po yung disyertong yon, nakakuha siya ng mga langis, nagbasa siya ng Biblia, na-inspire siya. Pero tandaan nyo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia para maging mayaman. Kasi siya naging napakayamang tao. Meron siya mga oil company dun sa Middle East. Hindi tayo nag-aaral ng Biblia para maging mayamang tao. Nag-aaral tayo ng Biblia para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? So, yung Biblia, sa palagay niyo, yung Garden of Eden, totoo o hindi? Totoo. Mayroong ebidensya. Kung walang ebidensya, huwag kang maniwala. Ngayon, may ebidensya, hindi ka pa naniniwala, nasa iyo na po ang problema kapag ganun. Isa pa, Noah's flood, no? Baha nung panahon ni Noe. Sa pagdami ng tao, mula kay Adan at kay Eva,
dumami ng dumami ang tao. Sa pagdami ng tao, yung mga tao po ay naging napakasama. No? Puro na lang karahasan, puro kasalanan ang nasa isip nila. No? Ang Diyos ay banal, pinag-aralan natin kanina. Kaya sabi sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 5, tingnan ninyo, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka na mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nakita doon ng Diyos, sobrang sama na ng tao. Alam natin, galit ang Diyos sa kasalanan kasi ang Diyos ay banal. Pero yung mga tao, puro kasalanan. No? Dahil dyan, dahil sa kasalanan, nagpasya ang Diyos ng parusa o paghukom sa tubig. No? Sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 6, verse 6 hanggang 7, nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. So bakit nalungkot? Bakit nalumbay? Anong dahilan? Kasalanan. No? Pag ang tao patuloy sa kasalanan, pag ikaw nasa kasalanan, nakakalungkot sa Diyos. Bakit? Pupunta ka sa impyerno. Kaya nga gusto niya maligtas ang tao. No? Sabi dito, kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibong sa impapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Sabi ng Diyos, lilipulin ko. Ibig sabihin, magkakaroon ng paghuhukom. Pero habang sinabi niya yun, na meron pong isang tao na matuwid nung panahon yan. Kahit yung mga tao sobrang sama, may isang matuwid. Siya po si Noe. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong. Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 14, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gofer. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. No? And then, kahit hindi pa nakakita si Noe ng ulan, nung time na yun, wala pang ulan. Ignorante ang tao sa ulan. Kasi ang dumidilig sa mga puno, hamog lang po. Bakit hamog? Bakit walang ulan? Kasi perfecto ang klima. Hindi kailangan ng ulan, hindi din kailangan sobrang sikat ng araw. Perfect lang. Ano po, hindi nyo kailangan mag-aircon. Sakto. No? Ngayon, kahit hindi pa siya nakakita ng ulan, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, sumunod siya. Sabi ng Biblia, gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ano yung iniutos ng Diyos? Gumawa siya ng daong. Ganyan, daong. Sasakyang pandagat. Nung time nun, wala pang makina kasi tubig, lulutang lang po yan, lutang. No? Pero, tingnan niyo yung pagkatawag ng Diyos kay Noe. No? Hindi tinawag si Noe karpentero. Sabi dito, Ikalawang Pedro chapter 2 verse 5, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. Kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinala ng baha. Tingnan niyo po, bagaman iniligtas si Noe na ano daw? Tagapangaral ng katwiran. Tagapangaral. Nag-preach siya. Parang preacher. Parang ako ngayon sa harap niyo, tagapangaral ako sa inyo. Parang ako si Noe. Ngayon, kung iisipin lang natin ngayon, ipinadala ko sa inyo ng Diyos. No? Bakit nangaral si Noe? Bakit tagapangaral ang tawag? Bakit siya? Nagbigay siya ng babala. Pumasok kayo sa daong. Magkakaroon ng baha para maligtas kayo. Bawat pares ng hayop, pumasok sa daong. Mag-asa-asawa na bubuhay sa ibabaw ng lupa. No? Pero yung mga tao, kahit nabigyan ng pagkakataon para maligtas, yung mga taong ito, binaliwala yung babala. Alam niyo yung bakit? Kasi nung time na yun nga, hindi pa sila nakakita ng ulan. Kaya sa isip nila, baliw si Noe. Naintindihan niyo po? Imagine niyo kung nung time na yun, nabubuhay kayo. Pero nakalagay sa Biblia, ano nangyari? Tingnan niyo. Genesis chapter 7, verse 19 hanggang 20, at dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapo sa mga bundok sa taas na 15 siko. Inapawan po lahat, no? Tingnan natin, parang ganito yan. Panoorin natin to.
Kita ninyo, di ba? So, ilan ang naligtas dyan? 8 lang po. Sino yung 8? Si Noe, asawa niya, 3 anak na lalaki, at asawa ng kanya mga anak. 8 lahat po sila na pumasok sa daong na tao. No? Kasama ng mga taong 8, yung mga animals. Ano po? Dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa, inapawan ng lahat ng matataas na mga bundok. So, pag-isipan natin, totoo kaya ito? No? Totoo kaya? Sasagutin natin yung mga tanong. Kasi, kung totoo yan, dapat meron tayong mga ebidensya. Ano po? Kagaya nito. Saan nagmula ang tubig ng baha? Kasi, kung buong mundo daw po inapawan, saan ang galing yung tubig? No? Sabi ng Biblia, tingnan niyo sa Genesis chapter 6, verse 11 and 12. Sabi dito, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe. Baka sabihin nyo, grabe, ika-6 na raang taon. Ibig sabihin, 600 years old si Noe. Noong time na yan, mahaba po ang buhay ng tao. Kaya sabi ko sa inyo kanina, perpekto yung klima. Kaya yung mga puno, matataas, malalaki, yung mga animals, dambuhala. Tapos yung mga tao, higante. Noong time, may mga higante. No? Ngayon sabi ng Biblia, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, mahaba ang buhay ng tao noon. Sa ika-17 araw ng ika-2 buwan, ng araw na iyon, tinan niyo po, umapaw ang lahat ng bukal. So, galing po sa bukal, yung spring, sa ilalim ng lupa, lumabas yung tubig. Sabi, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Ano yung bintana ng langit? Yan yung ulan, binagsak sa lupa. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. No? Yan. Umapaw ang lahat ng bukal. Yan, mga spring. And then ano pa? Saan nagmula yung isa pa? Umulan, tubig. Bintana ng langit na buksan, umulan. Yan. No? Mari yung tao, nagulat. Totoo! May tubig! May ulan! Tapos bumaha. Siguro tumakbo sila sa daong. Humihingi ng tulong kay Noe. No? Pero yung mga tao po, nalipol po sila lahat. No? Si Noe lang, 8 lang yung naligtas na tao. No? Bakit? Binaliwala nila yung babala. Ano? Isa pa? No, nakalagay sa Biblia, kasi sakay sila ng daong. Ano nangyari sa daong? No, sabi ng Biblia, Genesis chapter 8 verse 4, nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Ngayon may tanong, meron ba talagang mga bundok ng Ararat? No? Kasi kung merong bundok ng Ararat, ibig sabihin, totoo ang Biblia. No? So, sumadsa daw dun yung daong. So, naroon ba talaga ang daong? Tingnan natin sa mapa. Meron pong Mountains of Ararat. No? Ito po siya. Nasa lugar ng Turkey. Nasa kupa ng Turkey. Dito pa lang, may binanggit ng Biblia, sumadsad sa mga bundok ng Ararat. Meron pong Mountains of Ararat nasa Turkey. Ibig sabihin, yan po ay totoo. No? Totoo yung nangyaring baha. Sumadsad daw doon. So, isipin natin, bakit doon pinasadsad ng Diyos? Hindi dito sa Mount Arayat. Baka may natutulog. Pag uwi, sabihin, uy, alam ko na kung nasaan yung Noah's Ark. Nasa Mount Arayat. Kasi tulog. Saan pong bundok? Ararat. Nasaan yung Mountains of Ararat? Sa Turkey. Yung Mountains of Ararat, natatakpan ng makapal na yelo. Yung tuktok niya. Pero, meron pong tao na matatawag nating, nagbigay po siya ng testimony. Patotoo. Na pumunta po siya dyan, isa po siyang French explorer, si Ferdinand Navarra. Eyewitness, and masasabi natin testimonial evidence, ibinigay niya. No? Tingnan natin si Navarra. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s,
Sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sekretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang daong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na pitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito. Ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. For Good Morning America, Nick Watt, ABC News. Nakita niyo, di po ba? So, meron tayong nakikita na mga ebidensya. No? Dahil yung Biblia ay totoo. Ano po? Hindi siya katang-isip, hindi po siya gawa-gawa lang, hindi siya alamat. Yan ay tunay na salita ng Diyos. No? Isa pa, nakatanungan sa nangyaring baha. No? Saan napunta ang tubig ng baha? Kung talagang nagkaroon ng baha, saan napunta? Ininom? No? Hindi naman kaya ng lahat ng tao, di ba? So, saan napunta ang tubig ng baha? Awit 33 verse 7 sabi, kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Yung tubig daw, ginawang bunton. Siguro, mahirap sa ibang intindihan. Paano naging bunton ng tubig? Yung palay, madaling ibunton. Yung labahan, pwede mong ibunton. Yung bato, pwedeng ibunton. Tubig, paano mo siya ibubunton? Nakalagay sa Biblia, eto po. Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinigay ang yelo. At ang malawak na tubig ay mabilis na mamumuo. Ano po yun? Yung tubig ng baha, pinatigas ng Diyos, ginawang yelo. Nandun sa North Pole, tsaka sa South Pole. No? Yan yung napakalawak na yelo na bahagi ng mundo. Diyan nilagay ng Diyos yung tubig ng baha.
Kaya masasabi natin, lahat ng matataas na bundok inapawan ng tubig. Kasi, nakalagay yan sa Biblia. No? Nakapunta na kayo sa Davao. Nakaraang buwan, galing po ako sa Davao. Nag-Bible seminar po ako doon. And then sinama ako ng pastor doon. Sabi, Pastor, kung nakapunta ka na ng Davao, dapat makapunta ka sa lugar na ito. Bundok po yung pinuntahan namin. Pero pagpunta sa bundok, tinuro niya sa akin ito. Tignan niyo po, shell. Anong ginagawa nito sa tuktok ng bundok? Di ba? May taklobo, ang laki po. So anong meron sa shell na ito? Bakit niya sa akin pinakita? Meron po yung plate, plaka. Alam niyo kung ano nakalagay sa plaka? Ito po yung nakalagay, tinranslate ko sa Tagalog. Sabi, bagamat tila hindi ka paniwala, ang lupang kinatatayaan mo ay nasa ilalim ng dagat, milyong-milyong taon na nakakalipas. Ginamit milyon-milyon. Pero wala namang milyon yan nung panahon ng wala pang million years, no? Nilagay lang nila. Kasi hindi nila masundan yun eh. Hindi naman nila alam yung Biblia. Sabi, ang mga taklobo, shell na ito sa Jack Ridge, ay tahimik na saksi sa matubig na nakaraan ng Davao. Ibig sabihin, yung bundok na ito doon noon, sinasabi niya na sakop siya ng tubig. Pero gaano kataas yan mula sa dagat, yung bundok na ito? No, gaano kalayo sa dagat? Nagpa-picture po ako dito. Ito yan, yung taklobo. Ito po, yung nakalagay sa plate. Mula dito hanggang dagat po yung dulo na yung dagat. Dito sa, ay malinaw yung projector nyo, maganda. Kita yung dagat. Mula dito hanggang doon, yung dagat, nasa 5 metro. Ay, kilometro. 5 kilometro. Ang layo po. Tapos nasa bundok kami. Ini-imagine ko, ay grabe. Yung mga building na nakikita dito dati pala, nung unang panahon, tubig yan lahat. Imaginein mo. No? Meron mga makikita kayo, pag umakyat kayo ng bundok, may mga shell sa tuktok ng bundok. Bakit po? Maaring pagbaba ng tubig ng dagat, no? Naiwan na sila doon. Naintindihan niyo po? And then yung iba pang tubig, sabi ng Biblia, Psalms 33 verse 7, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Ano yun? Naglagay ang Diyos ng malalalim na bahagi ng dagat, gaya ng Marianas Trench, no? Nandyan yung mga tubig na punta sa malalim na bahagi ng dagat. No? Kaya masasabi natin na ang Biblia ay totoo. Pero, sabi ng Diyos, nung bumaba na yung mga tao, ilang tao yung naligtas? 8. No? Nagbigay ang Diyos ng tipan sa tao. Sabi ng Diyos sa kanila, Genesis chapter 9, verse 11 and 12, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig, sabi diyan, ng baha. At hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. So wala na daw bahang magwawasak ng lupa. Baka may mag-comment, sabihin niyo, Pastor, bakit bumaha nung bagyo? Bakit bumaha yung Maynila? Bumaha yung Bicol? No? Bumaha, di po ba? Northern Samar. Yun po ay pulo-pulong baha lang. Ang tinutukoy ng Diyos na hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa ay yung pandaigdigang baha. Naintindihan niyo po? Ngayon sabi, nagbigay ang Diyos ng tanda. Sabi niya, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap at ito'y magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. So yun pong rainbow. Pag nakita niyo yung rainbow, yan ay tanda na ibinigay ng Diyos na hindi na ulit mangyayari yung paghuhukom sa tubig. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Sana gising. Ano po? So hanggang matapos. Kung gising kayo ngayon, sana hanggang matapos, no? Kukunan natin ang aral. I-connect niyo yung sarili niyo dito, no? I-connect natin yung ating sarili sa lesson. Kasi, hindi lang siya kwento. May gustong sabihin ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po. Bakit sila nawasak nung panahon ni Noe? Isa lang po ang dahilan. Lahat makasalanan. Dahil makasalanan ang mga tao, ipinasya ng Diyos yung parusa o tinatawag na paghuhukom sa tubig. Pero hindi agad-agad, kahit nagpasya ang Diyos, no, ng paghuhukom sa tubig, hindi agad-agad nilunod yung tao, hindi. Nagbigay muna ang Diyos ng paraan upang makaiwas ang tao sa paghuhukom. May paraan para maligtas. Ano yun? Yung daong. Kaya nga nangaral si Noe. Pumasok kayo sa daong. Maliligtas kayo. Ngayon, kung yung mga tao naniwala sa pangangaral ni Noe at pumasok sa daong, maliligtas sila. Pero kung hindi sila naniwala,
Ano nangyari? Pagkawasak. Nalunod silang lahat. Pero ano nangyari? Eto, hindi naniwala yung mga tao. No? Kaya napakahalaga nitong aral na ito sa atin. Sa panahon natin ngayon, no? Lahat makasalanan, sukdulan na. Yung sama ng mundo ngayon, mas masama pa doon sa panahon ni Noe. Kaya ipinasya ng Diyos yung parusa o paghuhukom sa apoy at sa impyerno. Pero, nagbigay ng paraan ng Diyos upang makaiwas sa paghuhukom. Kailangan mong ma-born again. Ano ibig sabihin ng born again? Maligtas ka. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ka sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, kailangan maibalik. May paraan. Papaano? Sa kaligtasang itinuturo ng Biblia. Ngayon, kung maniniwala ka, no, sa Biblia, na kaligtasan, maliligtas ka. Pero kung ayaw mong maniwala, ayaw mong maglaan ng oras para makinig ng salita ng Diyos, may walang hanggang pagkawasak doon sa impyerno. Nagbigay ang Diyos ng babala sa atin, no? Sa Mateo. Sabi dito, tingnan ninyo. Mateo 24:37 hanggang 39. Kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paanong sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung paano daw yung pagdating, no? Nung panahon ni Noe, paano dumating yung baha, ganon din yung pagdating ng Panginoong Jesus. No? Anong ginagawa ng mga tao bago bumaha? Sabi, kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa. Yung pagkain, pag-inom, pag-aasawa, sumisimbolin sa mga physical things. No? Hindi masama yung bagay na yan, hindi masamang kumain. Pero bakit naging masama yan sa Diyos? Kasi may problema. Ano yun? Verse 39. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Bakit? Bakit hindi nila alam? Nangaral naman si Noe. Busy sila sa physical things. Ang iniisip lang nila, material things. Ganon din daw po pagdating ng anak ng tao ni Jesus Christ. Yung mga tao, pagdating ng Panginoon, abala. Saan? Material things. Makinig ka ng Bible seminar para maligtas. Ano sasabihin? Next time na lang po. Meron po akong trabaho. May gagawin po ako. Busy po ako. Laging may dahilan ng tao. No? Pagdating sa salita ng Diyos. Ngayon, pag dumating ang Panginoon, anong mangyayari? Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Hindi nila alam bakit. Binaliwala nila yung pagkakataon. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko yung dahil nun, bigyan ko kayong cellphone, ayaw nyo, wala akong magagawa. Gusto ng Diyos yung kaligtasan, ibigay sa'yo. Pero para maligtas ka, kailangan mo makinig. Hindi ka na bumabalik. Kasi inuna mo yung mga trabaho. Darating ang Panginoon next week, may iiwan ka po. Dapat maintindihan nyo yan, no? Napakahalaga. Ang Diyos hindi lang pag-ibig. Kasi sa isip ng tao, mahal tayo ng Diyos. Kahit may kasalanan tayo, tatanggapin tayo ng Diyos. Yun ang isip ng tao lagi. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung isipin niyo yung nangyari nung panahon ni Noe, no? Ilang tao yung namatay? Ilang tao ang naligtas? 8 tao ang naligtas. Ilang tao ang namatay? Napakaraming tao yung namatay. Ngayon, ang Diyos ba pag-ibig lang? No? Hindi po. Ang Diyos ay pag-ibig. Saan? Doon sa 8 tao na nakinig at naniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos. Sumakay sila sa daong. Naramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos at pag-iingat ng Diyos. Pero napakaraming taong matitigas ang ulo. Kahit pinangaralan na sila, ayaw nilang maniwala, ano nangyari? Galit ng Diyos yung natanggap nila. May galit po ang Diyos, sabi ng Biblia. Tingnan ninyo. Awit chapter 7 verse 11, ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Naintindihan nyo? Araw-araw ay may galit. May galit. No? Kaya yan yung nangyari nung panahon ni Noe. At one din sanang mangyari sa panahon natin ngayon. Huwag niyong gayahin yung kahangalan ng mga ginawa ng mga tao nung panahon ni Noe. Binaliwala nila yung babala.
Etong Bible seminar na ito ay babala. Kasi may paparating na paghuhukom sa apoy. Maring isipin nyo, Pastor, saan manggagaling ang apoy? No? Bibigyan example, yung Sodoma at Gomora. Yung Sodoma at Gomora, ibinigay ni God na example. No? Nagpaulan ng Diyos ng apoy mula sa langit. Kasi baka sabihin, saan magagaling ang apoy? Ito na yung halimbawa. No? Sodoma at Gomora. Alam nyo bakit pinuksan ng Diyos yung lungsod na yan? Yan po ay lungsod ng kasalanan. Nandyan yung mga pangangalon niya. Mga homosexual na kasalanan. Nandyan po sa lugar na yan, punong-puno. No? Dahil sa kasalanan ng tao, sukdulan na, pinaulan ng Diyos ng apoy at asupre. Tingnan ninyo. Genesis chapter 19, verse 24 and 25. Sabi, at buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. No? Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Bakit ginunaw? Anong problema po? Anong dahilan? Kasalanan. Wala pong ibang dahilan. Bakit pinalayas sa halaman ng Eden si Eva at Adan? Anong dahilan? Kasalanan. Bakit nagkaroon ng paghuhukom sa tubig? Anong dahilan? Kasalanan. Bakit nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora? Dahil sa kasalanan. No? Kasalanan. Alam niyo po, nung panahon yan, ano nangyari? Ginawa din niyang halimbawa kung anong mangyayari pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo. Luke 17, 28 hanggang 30. Sabi, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Yung Lot, yan yung panahon ng Sodoma at Gomora. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sino yung anak ng tao? Si Jesucristo. Nandiyan niyo po? Ibig sabihin, pagdating daw ng Panginoon, anong ginagawa ng mga tao? Kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. Ngayon, uso ang tao, puro negosyo na. Build, nagtatayo. Nandiyan niyo? Busy ang tao. Walang time sa God. Walang oras para makinig, para sa kaligtasan. Laging may dahilan. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sabi ng iba, hindi totoo yan, Pastor. Yung Sodoma at Gomora, hindi totoo. Alam niyo po, marami din mga evidence, kagaya nito sa picture, mga sulfur, mga brimstone. No? At tawag dyan, archaeological evidence. Sabi ng iba, na inililigaw ang tao sa Biblia, sabi nila, Pastor, yun pong mga sulfur na nandyan, no? Ay galing po sa pumutok na bulkan. Yun yung sabi nila. May paliwanag din. Alam niyo yung mga taong naliligaw sa Bible, may paliwanag din. Pero alam niyo ba, yung mga sulfur sa Sodoma at Gomora, pinag-aralan ng mga archaeologists. Kinuha nila yung sample ng mga sulfur sa mga bulkan sa mundo. Ang purity, mababa, nasa 48% lang. Yung sulfur na galing doon sa Sodoma at Gomora, 98% yung purity. Mas mataas yung kalidad. Doon lang sa Sodoma at Gomora matatagpuan. Nagpapatunay na yun ay galing sa langit, ibinagsak sa lupa. Naintindihan niyo po? Walang ganun sa ibang panig ng mundo. No? Brimstone. No? Yan po ay ebidensya na totoo ang Biblia. Tingnan niyo rin ito. Everything that's mentioned in the Bible and the story of Sodom and Gomorrah in terms of natural resources and geology and terrain is still here. Hasn't changed very much. Critical element. What do you think that is? I don't know. Some sort of chalk? That's almost pure sulfur. Sulfur? Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur. And it's throughout the walls here? It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, let's get a couple more of these babies. Okay. And I'll show you what happens to it. 이거 맞죠? Well, yeah. 유황 덩어리들로 무엇을 보여주는 건지는 알 수 없지만 점점. Pick it up. Let me show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Oh. Okay. Okay.
Okay, that smells. Yeah, better put it down. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. In my whole life, I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. 유황을 연료로 썼다고 합니다. It's another part of the Bible which is remarkably found in the landscape here. Nakita niyo? Yung Sodoma at Gomora, punong-puno ng asupre. Sa lugar na walang tumutubong mga halaman. Ano po? Nagpapakita na pinaulanan siya ng Diyos ng apoy. Ano po? Ngayon baka isipin niyo, Pastor, nakakatakot naman yung Bible seminar niyo. Grabe naman, puro paghukom, puro palagalit ang Diyos. Si Adan at Eva may pinagalitan. Panahon ni Noe, pinarusahan. No? Sodoma at Gomora, pinarusahan. Nakakatakot. Hindi. Etong chance na ito, nagpapakitang mahal ka ng Diyos. Bakit? Binibigyan kanya ng babala para makapaghanda, hindi para takutin. Sabi ng Biblia, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kaya ulit ang Diyos na nagbibigay ng babala sa tao para wag kang gumawa ng kasalanan, kahangalan, gaya ng ginawa nila noon. Binaliwala nila yung mga babala ng Panginoon, yung salita ng Panginoon. Naintindihan niyo po? So pagkatapos niyan, no, nung baha, ilang tao yung naligtas ng baha? 8. Ang sabi ng Diyos sa mga tao, humayo na kayo at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa. Ibig sabihin, maghiwa-hiwalay na kayo para dumami na kayo. Pero yung tao, matigas ang ulo, nagsama-sama sila, gumawa sila ng Tore ng Babel. No? Yung Tore ng Babel, dati, isa lang ang wika ng tao kasi 8 lang naman eh. Dumami. So, galing tayo sa iisang wika. No? Pero dahil sa Tore ng Babel, nag-iba-iba yung wika ng tao. No? Sabi sa Biblia, Genesis chapter 11, verse 1 and 2, noon ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. So makikita nyo sa verse na ito, iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Hindi natin alam kung anong wika, basta isa lang ang ginagamit na wika. No? Ngayon, yung tao, nagkasala ulit. No? Sabi sa Biblia, Genesis chapter 11, 3 and 4, at sinabi nila sa isa't isa, hali kayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang semento. Sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ano sabi? Sabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore. Ang taluktok nito hanggang sa langit. Alam niyo po, yung ginagawang yan, kasalanan yan sa Diyos. Alam niyo kung bakit? No? 3 kasalanan nakita dito. Una, sila po ay takot. Bakit sila takot? Sabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore. Nang taluktok nito hanggang sa langit. Bakit sila gagawa ng tore? Takot sila baka bumaha ulit. Naintindihan niyo? May baha pa ba? Ano yung tanda na hindi nababaha? Rainbow. So pag nakita yung rainbow, matatakot pa? Hindi na. Bakit? Ibig sabihin, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Hindi ka na dapat matakot. Naintindihan niyo po? Kung natatakot ka, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Diyos. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kasalanan yan. Pangalawa, pagmamataas. Bakit? Sabi nila, gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Parang memorial, ilalagay nila yung pangalan nila. Sikat sila. Alam niyo po, ang dapat pangalan lang itaas, yung pangalan ng Diyos, like yung sinasabi. Kunyari, sa loob ng simbahan, magaling kang maggitara. Sasabihin mo, gagalingan ko yung paggigitara para sikat ako sa church. Gusto mo maging sikat ka sa loob ng iglesia? Hindi. Ang pangalang Jesus, yung pangalan lang ng Panginoon ang dapat nating itaas. Kung itinataas mo yung pangalan mo, inaagawan mo ng posisyon ng Diyos. Naintindihan niyo po? Isa pa, pagsuway. Hindi sila nakinig. Sabi ni Diyos, humayo na kayo at magpakarami. Pero sabi nila,
Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Naintindihan niyo po ba? Kaya anong nangyari? Matutuwa ba ang Diyos pag suway ng suway ang tao? Hindi. Siyempre, parusa. No? Bilang parusa, sabi ng Diyos, at sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila iisang bayan at may isang wika, at ito'y pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Hali kayo, tayo'y bumaba. Yung tayo na tinutukoy dyan, yan yung tatlong persona ng Diyos. Tayo'y bumaba, bakit? Upang ating guluhin ang kanilang wika, upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. So dahil dyan, nag-iba-iba yung wika ng tao. No? Dito sa atin, ang langgam, yung lumalakad. Sa Bisaya, ano yun? Ibon sa atin, yun ang tawag sa kanila. Yung ibon sa kanila, langgam ang tawag, kung hindi ako nagkakamali. Baliktad. No? Meron mga salita na iba-iba. No? Dahil sa Tore ng Babel. Tingnan nyo ito. No? No? Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula ron sa ibabaw ng lupa, huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Ang bata, anong tawag sa kapangpangan ng bata? Bata din? Sa Bicol, aki. Aki. Kung hindi ako nagkakamali, aki. Ang bata. Pag pumunta ka sa Albay, iba na. Akes. Sa parteng Albay, akes. Aki, akes. Sa atin, bata. No? Iba-iba. Bakit? Dahil yan saan? Tore ng Babel. Nag-iba-iba yung wika ng tao. Yan ay parusa ng Diyos. Bakit? No? Itatayo nila yung pinagbabawal ng Diyos, no? No? Ayaw ng Diyos nun. Pagsuwa yun. No? Sabi diyan, kaya't ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon, ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ang ipinangalan dito ay Babel. Pag sinabing Babel, kaguluhan, confusion sa English. Ibig sabihin yan. No? So kaya, mula noon, nag-iwahiwalay na yung tao. At dahil doon, nagsama-sama yung mga nagkakaintindihan. No? Kaya kung titignan natin, yan, Noah, may tatlong anak na lalaki, si Ham, Shem, at si Japhet. No? Sabi ng Diyos, humayo na kayo at magpakarami. Pero nagsama-sama sila, hindi sila naghiwa-hiwalay, nagtayo sila ng tore, dahil parusa ng Diyos, iniba ng Diyos yung wika. Doon sila naghiwa-hiwalay. No? Si Ham, pinagmulan ng Africa. No? Si Shem, Asia. Tayo kay Shem tayo galing. Japhet, descendant of Russia and Europe. No? Kaya yung Tore ng Babel at alay in Iraq. Nasa Iraq po yan. No? So, ibig sabihin, yung Biblia po ay totoo na salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, pagkatapos niya ng Tore ng Babel, yung tao naging napakasama pa rin. Walang puro kasalanan. Dahil yung tao, pagkatapos ng Tore ng Babel, napakasama ulit, pumili siya ng isang bansa. No? Para ito yung kanyang bansa. Yun yung bansang Israel. Binuo ng Diyos. No, yung bansang Israel sa Biblia. Nandun yung kwento na nahati yung dagat. Yung Israel, naging alipin sila sa Egypt sa loob ng 400 years. Pero humingi sila ng tulong sa Diyos, pinadala sa kanila si Moises. No? Kung alam niyo, I'm sure alam to ng mga Pilipino dahil may pelikula na ang title, kung hindi ako nagkakamali, 10 Commandments. Tama? Yung nahati yung dagat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, inuunat ni Moises yung kanyang tungkod. Pag-isipan natin, totoo kaya ito? Dahil yan ay nakalagay sa Biblia, titingnan natin kung talagang totoo yan. So, tingnan natin ang Biblia. Exodus chapter 14, verse 21. Sabi, pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. Ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. No? Sabi, inianit ni Moises yung kanyang tungkod. Ano nangyari sa tubig? Ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Sabi ng iba, grabe, lakas ng kapangyarihan ng tungkod ni Moises. Wala pong kapangyarihan yung tungkod ni Moises, ha? Sabi, ano sabi diyan? At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat
sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. So yung Diyos, yung may kapangyarihan. Sinabi ng Diyos, sumunod si Moises, kumilos ang Diyos, nahati yung dagat. Naintindihan niyo po? So ginawa po yung pelikula. I'm sure alam niyo yan, pero panoorin niyo na lang ulit yung pelikula para masundan natin yung kwento. No? Tingnan natin. With this staff, you shall do my wonders. So, nakita niyo, di ba? So, yan ay ginawang kwentong pangbata, no? Pero, pag-isipan natin, no? Totoo ya kaya ito? May ebidensya ba na nagpapatunay dito? So, balikan natin yung Biblia. No? Exodus chapter 14, verse 25, sabi, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe. Kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Yung Israel, sila yung bayan ng Diyos. Kaya tinulungan sila ng Panginoon na iligtas sila dito sa pagkaalipin. No? Ipinagtanggol sila ng Diyos. At habang pinagtatanggol, yung nandun yung mga Egyptian. Ano nangyari sa Egyptian? Yung Egyptian sakay ng karawahe. Kasi advance sila sa pagkikipagdigma. Pero sabi, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang karawahe. Nakalagay sa Biblia, karwahe. Karwahe, hirap na hirap sa pag-ikot. Alam niyo po, napakagaling. Nakalagay sa Biblia, bakit? Yung karwahe, hirap na hirap sa pag-ikot. Nandyan sa salangitang yan, yung mga ebidensya natin, no? Yung gulong ng mga karwahe, natagpuan, no? Mga buto ng tao, o gulong ng karwahe, dun sa dagat kung saan sila tumawid, no? Sa tagal ng panahon, sinisid po yan ng robotic camera, no? Yung camera na robot. And then tingnan ninyo, nakita sa ilalim ng dagat yung mga gulong ng karwahe. Nasa tagal ng panahon, nababalutan na ng corals. Tingnan natin. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit
at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral. Isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinaunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. So nakita niyo, di ba? Merong ebidensya. Sinukat nila yung gulong ng karawahe na nandun sa naging corals. Kinumpara nila dun sa gulong na nasa Cairo Museum. Parehas po yung sukat. Ano po? Kaya napakaraming ebidensya na makikita natin na totoo ang Biblia. Isa pa sabi dito sa verse na Awit 136 verse 13 and 14. Babasahin ko yung kulay dilaw para mabilis. Sabi, ngunit nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Nilunod daw po si Paraon. Alam niyo yung Paraon? Yan yung hari ng Ehipto. Sa Egypt, kapag namatay ang isang hari, itinatago nila yung katawan, ginagawa nilang mami. Dito, yung Paraon na humabol, nalunod. Yung humabol sa mga Israelita nung time na yun. Nilunod si Paraon, nakalagay sa Biblia yung pagkamatay. No? Ngayon, sa Egypt, meron tinatawag na Cairo Museum. Nandyan yung mga mami nakalagay. No? Ganyan. Pero sa lahat ng mami na nandyan, meron kakaiba si Menrepta. Ito yung itsura ng normal na mami, numipis lang yung balat, kompleto naman. Pero ito yung kakaiba. No? Ito yung sinasabing Paraon ng panahon ng Exodus, no? Nung pagtawid nila dun sa dagat. Ang pangalan, Menrepta. Menrepta. Ano po? Bakit? May nababad sa asin yung kanyang mukha, bawas na yung tenga. Tinan yung tenga niya, bawas na. So, masasabi, siguro may kumain dyan na pwedeng isda, di ba? Nalusaw na. Pag napanood yung video niya, pati yung paa niya po, lagas-lagas. No? Kumbaga, hindi na siya normal na mami. Kakaiba siya sa lahat ng mami. Tugma, sa sinasabi ng Biblia, nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat. Nilunod. Yan lang po yung nag-iisang ganyan ng itsura. No? So, kaya, bakit ito ipinakita, no? Sabi niyan, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Diyos, ng Panginoong Diyos ay siyang Diyos. Wala nang iba, liban sa Kanya. So, sa pamagitan ng mga kwentong ito, Garden of Eden, Noah's Flood, Sodom at Gomorrah, Torre ng Babel, Red Sea Crossing, may ebidensya. Totoo ang Biblia o hindi? Totoo. Naintindihan niyo po? So, and then yung mga Israelitang iyon na tumawid, no? Yung mga tumawid na Israelitang iyon, nakaranas sila ng matinding suffering. No? May tinatawag na suffering ng Israel. Yung mga tumawid na yun sa Red Sea na iniligtas ng Diyos. No? Nakaranas sila ng suffering. Kaya pag-usapan natin yung suffering nila, bakit sila nakaranas ng suffering? Gayong sila yung bayan ng Diyos, sila yung bayang pinili ng Diyos. Saan sila nanggaling?
Sino yung pinagmula nila? No? Yung pinagmula ng Israel, no? Si Abram, no? Pinangakuan ng Diyos si Abram ng 3 bagay. Babasahin ko. Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So, tinan niyo po sabi ng Panginoon kay Abram, no? Sabi diyan, pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Bibigyan po siya ng lupain. Ano pa? Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay magiging isang pagpapala. Yan yung ipinangako ng Diyos kay Abram. Pero nung tumagal, binago ng Diyos yung pangalan, ginawang Abraham. Sabi ng Diyos, ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. So, 3 po yung ipinangako ng Diyos kay Abram o Abraham. Ano po? O sa bansang Israel. Ano yun? Land, nation, tsaka yung blessing. Yung land of Canaan. Yung nation, sabi ng Diyos, ikaw ay magiging isang malaking bansa. Ibig sabihin, mula kay Abraham, magkakaroon siya ng anak, mga apo, mabubuo yung bansang Israel, nation. And then pag sinabing blessing, hindi lang yan material. Tumutukoy yan kay Jesus Christ, spiritual blessing. Kahit mayaman ka, kung wala namang Jesus sa buhay mo, hindi ka blessed. Ang tunay na blessing, kapag naunawaan mo yung tunay na kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo po? Ngayon, tinan nyo ibibigay daw po yung 3 ito. Makinig po kayo kasi may napakahalagang aral nito. Minsan medyo mabilis na ako magsalita para gusto ko umabot tayo sa time. Pero sana kahit sumobra tayo ng konti, huwag kayong magmadali. Isipin ninyo yung lesson ito sa inyong buhay. Kasi nagsasalita ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. May gusto siyang iparating na mensahe sa atin. Gaya dun sa mga kwentong yon. Dahil sa kasalanan, may paghuhukom. Hindi binabaliwala ng Diyos yung kasalanan. No? Sabi ng Diyos, ibibigay yung 3 ito. Pero may kasunduan. Sabi, Deuteronomy 11, 27 and 28. Ang pagpapala, kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At sumpa, kung hindi nyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala. Sabi ng Diyos, pagpapala kung susunod sila sa Diyos. Sumpa kung hindi sila makikinig sa Diyos, kung hindi sila susunod. Naintindihan niyo mo? So, yan yung kasunduan, no? Sa pagitan ng Diyos at Israel. Pag sila'y sumunod, pagpapalain sila. Ano yung pagpapala? Nagiging maganda yung tubo, o yung kanilang lupain, nagiging mayabong na lupain. Pero isang sumpa, pag sumamba sila sa ibang Diyos, liban sa tunay na Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sumpa, kahirapan. No? Walang ulan. Doon sa Israel, isa yan. Kaya sa history ng Israel, pinapili sila ng Diyos. Sino ang inyong paglilingkuran? Yung tunay na Diyos o yung mga Diyos-Diyosan? Pag binasa nyo ang Biblia, madalas, tinatanggihan nila yung tunay na Diyos. Yan. Mas pinipili nila na sambahin yung mga Diyos-Diyosan. No? Lalo na, nung panahon na ang hari ng Israel ay si King Solomon. Siya yung hari, no, na nagdala sa mga Israelita sumamba kay Baal. Dahil sa kanya, sumpa yung naranasan ng bansang Israel. No? Sumpa. Sabi ng Diyos, pagkamatay ni Solomon, mahati sa 2 yung Israel. So, tingnan natin yung kasaysayan. Si Abraham, siya yung pinagmula ng bansang Israel. Si Abram, may asawa siya. Sino yung asawa ni Abraham? Si Sarah. Tama? Pero hindi siya magkaroon ng anak kay Sarah. Kaya sumiping siya sa kanyang isang asawang likod na si Hagar. Nagkaroon siya ng anak si Ismael. Si Ismael yung pinagmula ng Arabo. Pero nung tumanda na si Abraham at matanda na rin yung kanyang asawa, dumating yung promised son, si Isaac. Si Isaac ipinanganak si Jacob. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak na lalaki. Favorite ni Jacob, si Joseph, yung pang-11. Pero ipinagbili ng kanyang mga kapatid, kinainggitan. Pinagbili si Joseph, nakarating sa Egypt. Sa Egypt, kasama ni Joseph ang Diyos,
Sa tagal ng panahon, na-promote siya, pangalawa sa hari. Noong nagkaroon ng taggutom, pinagkatiwalaan si Joseph na mamahala. Dahil wala ng pagkain sa kanilang lupain, kahit yung mga kapatid ni Joseph na nagbenta sa kanya, pumunta sa Egypt, pinatawad ni Joseph. Dumami sila, ang tawag Israelita. Nagkaroon ng bagong hari dito sa Ehipto, hindi kilala si Joseph. Kasi si Joseph, namatay na. May bagong haring lumabas. Yung mga Israelita, na kababayan ni Joseph, ginawang alipin ng hari. No? Sabi nung bagong hari, ang dami na ng mga Hudyo. Pag nagkaroon tayo ng kalaban, baka kumampi sila, gawin natin silang alipin. Kaya ginawa silang alipin sa loob ng 400 years. No? Pero humingi sila ng tulong sa Diyos, pinadala sa kanila si Moises, yan yung kanina. Iniligtas sila. Tumawid sila dun sa dagat. Pagtawid sa dagat, no? Naglakbay sila sa ilang, namatay si Moises. Pumalit na leader, Josue. No? Nakapasok sila sa lupain ng Kanaan. No? And then, nagkaroon ng panahon ng mga judge. Wala silang hari. Humingi sila ng hari, King Saul, unang hari. Pangalawang hari, King David. Sunod na hari, King Solomon. King David, masunurin, pinagpapala. King Solomon, sumusunod din, pinagpala, nung una. Pero nang tumanda, sumuway, sumamba kay Baal. Kaya ano nangyari? Nahati sa dalawa ang Israel, North and South. Nahati, sumba, di po ba? So anong dapat gawin? Tatanungin ko kayo. Kung alam nyo may kasalanan na, kung alam nyo nagkasala na yun, kung kayo ay North Israel, alam nyo nagkasala na kayo, anong dapat yung gawin? Magsisi o magpatuloy sa kasalanan? Magsisi. Hindi sila nagsisi. Sinakop sila ng Assyria noong BC 722 bilang parusa. Yung South, ganun din. Pinarusahan. Pero ano dapat gawin? Magsisi. Di ba? Hindi sila nagsisi. Sinakop sila ng Babylon noong BC 606. Nagpadala ang Diyos ng propeta para magsisi sila, ayaw nila. Pinapaatay nila yung prophet, tinatakwil nila. Kaya sinakop sila ng Persia, ng Greece. At yung pinakahuli, yung Roman Empire, sinakop sila. Bakit? Kasalanan, tigas ng ulo nila. Pero ang Diyos, nagbibigay ng chance. Yung Panginoong yung Diyos, nagkatawang tao. Bumaba sa lupa para din sa kanila. Pero nung panahon ng Roman Empire, pero tinanggihan nila si Jesus Christ, ikinalat sila sa buong mundo noong AD 70. Parusa. Sumunod, pagpapala. Pero dapat sumunod sila. Hindi sila sumunod. Sumpa ang naranasan nila. Kayo, anong gusto nyo? Pagpapala o sumpa? Kung gusto nyo pagpapala, sumunod kayo dito sa salita ng Diyos. May tamang kaligtasang nakalagay sa Biblia. Kung papakinggan mo ito at mananampalataya ka dito, magkakaroon ka ng pagpapala na buhay na walang hanggan. Pero kung matigas ang ulo mo, gaya ng mga Israelitang ito, paulit-ulit nagbibigay ang Diyos ng propeta para magsisi sila, ayaw nila. Ano? Kaya nga si Jesus Christ ipinanganak. No? Alam niyo po sinabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus, sa Luke 13:34, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa Kanya. Alam niyo po, pinapatay nila yung prophet. Binabato nila. Bakit? Nire-reject nila yung mensahe ng Diyos. Bakit may prophet? Para magdala ng mensahe. Pero nire-reject nila. Ibig sabihin, matigas ang puso nila. Sabi, makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Isang beses lang ba nagbigay ang Diyos ng pagkakataon sa kanila? Ilang beses? Makailang ulit. Maraming beses. Pero anong response nila? Ayaw ninyo. Kayo po, no? Kumusta ang puso? Habang nakikinig kayo, naunawaan yung totoo ang Biblia, kumusta yung puso? Ibig sabihin, nagpapakita itong mahal ka ng Diyos. Makinig kang maigi. Maglaan ka ng oras. Huwag mo nang isipin yung nasa labas. Mamaya na yun, pag okay na tayo. Pero sasabihin ng Diyos, pag pinalampas mo to, ayaw ninyo. Makailang ulit na kitang binigyan ng pagkakataon mag-attend sa Bible seminar, pero patulog-tulog ka lang. Sasabihin ng Diyos, ayaw mo. No? Nangaral po si Jesus sa mga tao. Alam niyo, sakripisyo ng Panginoon, nangaral siya sa mga tao. Ano sabi niya? Na sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo.
Nagsabi si Jesus tungo sa Ebanghelyo. Tungkol sa pagsisisi, bakit may kasalanan? Ano pa? Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Born again. Para daw makita yung kaharian ng Diyos, kailangan daw ang isang tao maipanganak na muli o ma-born again. Tinuturo ni Jesus Christ, born again. Ano pa? John 11:25. Ano sabi? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ibig sabihin, may pag-asa. Kahit ang dami mong problema dito sa mundo, kung sasampalataya ka sa Panginoon, mabubuhay. Kahit mamatay ka sa sakit, meron sa inyo may taning na. Minsan may mga taong may cancer. Sa isip nila, may taning na ako, nag-aantay na lang ako. Pero alam nyo, kahit may cancer ka, sinasabi ng Biblia, may pag-asa. Kahit mamatay ka sa sakit, kung sasampalataya ka sa kaligtasang itinuturo ng Biblia, mabubuhay. Merong resurrection. Kaya ano yung panghawakan mo? Itong salita ng Panginoon. No? Nung time niyan, gumagawa ang Panginoon ng mga himala. Para maniwala ang tao na siya ang tagapagligtas, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nung time na yan, ang daming tao nagkukumpulan sa Kanya. Pagtungkol sa pagpapagaling. No? Nung binuhay ni Jesus ang patay, ang daming tao sa paligid niya, tuwang-tuwa sa Kanya. Kaya sinusundan siya ng mga tao. Bakit yung mga tao nung time na yon sumusunod kay Jesus dahil sa mga miracle? Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Alam niyo po sa Bible, nagpakain siya ng libu-libong tao gamit yung 5 tinapay at 2 isda. Naintindihan niyo? Nabasa niyo yon? Ang daming taong sumusunod sa Kanya. Kaya minsan, nawawala si Jesus, nagpupunta sa bundok para manalangin. Ngayon yung mga tao hinahanap, sabi nila, Panginoon, saan ka galing? Bakit hindi ka namin natagpuan? Pero alam ninyo, bakit nila hinahanap si Jesus? Nung time na yon, sinabi ni Jesus kung ang dahilan, bakit nila hinahanap si Jesus. Tingnan ninyo. No? John 6:26. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil kayo kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Sabi ni Jesus, oo, hinahanap niyo ko. Bakit? May gusto kayo ano yun? Pagkain, material things, physical things. Hindi para sa espiritu nyo. Naintindihan nyo mo? Bakit si Jesus bumaba? Para payamanin tayo? Para makapasa ka sa exam? Para makapag-abroad ka? Yun po bang dahilan? Bakit bumaba si Jesus sa lupa? Hindi yan. Isa lang. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gumagawa siya ng miracle noon. Bakit siya gumagawa ng himala? Para maniwala ang tao na siya ang tagapagligtas, siya ang Messiah. Pero yung mga pagpapagaling ng sakit, may spiritual meaning yun. Hindi lang po katawan yung gusto niyang pagalingin, yung iyong espiritu yung gusto niyang pagalingin. Naintindihan niyo po? Tungkol sa physical things. Kaya nga alam niyo po, sabi ng Biblia, huwag kayong padala sa sari-saring kakaibang mga turo, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinapakinabangan ng mga tumutupad na mga iyon. Naintindihan niyo? Mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain. Ano yung pagkain? Material things. Physical things. Kaya ano yung dahilan ng pagtanggi ng Israel kay Jesus? Inaasahan nila yung mga pagpapalang physical mula sa Messiah, yung mga healing. Mga healing. Kung kaya ko magpatakbo ng pilay, baka ang daming tao dito. No po, dudumugin tayo. Pero alam nyo, kahit gumaling kayo sa sakit, mamamatay ka rin. At pag namatay ka na hindi ligtas ang espiritu mo, pupunta ka pa rin sa impyerno. Kaya ano yung mahalagang pagaling? Hindi lang sa katawan, kundi yung espiritu mo. Naintindihan niyo po? Inaasahan nilang matutugunan ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ano yung pangailangan nila? Physical food. Kaya nung hindi na pumayag si Jesus sa kanila, nag-alis na yung mga galagad. Nung ang sabi ni Jesus, ako ang hinahanap nila, Panginoon, susunod kami sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Sumusunod kayo sa akin dahil kayo nabusog. Ngayon nagturo na iba na yung turo ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life.
Sabi ng mga tao, paano namin kakainin to? Anong klaseng turo ito? Ang ibig sabihin ni Jesus, kung sasampalataya kayo sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kung kakainin mo yung tinapay, mabubuhay ka magpakailanman. Naintindihan nyo? Pero nang sabi ng mga tao, nagalisan. Kaya tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus, dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Kayo po, nakakadalawang araw na tayo, di ba? Tatanungin kayo ni Jesus, ibig nyo din bang umalis? Hindi na ba kayo magpapatuloy hanggang sa last session? Nasa inyo ang sagot. Yung Diyos nagbibigay sa inyo ng chance. Pero kung babaliwalayin nyo yung pagkakataon at nag-rapture next week, hahanapin nyo kami magtuturo, hindi nyo na kami matatagpuan. Bukas explain ko yan sa inyo. Dahil dito, ayaw ni Jesus, dinala nila si Jesus kay Pilato para patayin. Si Pilato, sinuri si Jesus. Walang makitang kasalanan si Pilato kay Jesus. Sabi ng Biblia, Mateo 27:24 hanggang 25, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa, sa halip nagsisimula pa ang isang malaking gulo. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng maraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo nang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Sabi ng mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ibig sabihin, ipako siya sa krus, kami nang bahala. Pati yung anak namin. Yung mga taong ito hindi nag-iisip. Basta lang sila nagsasabi ng salita na hindi nila pinag-iisipan. Napakadelikado niyan. Maraming ganyan tao. Pag in-invite mo, Pastor, hayaan nyo na lang kami. Kasi kung may impyerno, lalangoy pa ako. Marami pong ganyan tao. Namimiloso po sila. Pero alam niyo, pagharap mo sa Diyos, sa araw ng paghuhukom, yung mga salitang sinabi mo, pagbabayaran mo yan. Tingnan ninyo. Mateo 12:36. Subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Ibig sabihin, anumang sabihin ninyo, mananagot kayo sa salita. Dahil hahatulan tayo sa ating salita. Yun po mga Hudyo, nagdusa ng marami dahil pinanagutan nila ang kanilang salita at pinatay nila si Jesus. Naintindihan niyo po? Kaya, ilang taon lang, no? Bago mamatay si Jesus Christ, nagbigay siya ng prophecy, hula, tungkol sa mga Hudyo. Sabi niya, Luke 21:20 and 21. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok. At ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas. At ang mga nasa labas ng lupain, huwag pumasok doon. And tawag dito, propesya. Tungkol saan? Tungkol sa kapighatian, no? At pag-uusig sa mga Hudyo. Sila po daw ay paliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem. Wawasakin. Nangyari po yan. No? Sila pa ay pinaligiran at pinatay ayon sa prophecy na ibinigay ng Panginoon. Noong AD 70, inatake sila ng imperyo ng Roma. Si General Titus, pinalibutan po sila sa loob ng buwan. No? Mga buwan po yan. Pinalibutan sila dyan. Wala silang makain. Yung mga tao na baliw sa gutom. Pag nagutom kayo, mababaliw kayo. Kaya dahil doon, yung prophecy sa Biblia, sa Old Testament, na mangyayari sa kanila kapag matigas ang ulo nila ay natupad. Ito po yung prophecy. Deuteronomy 28:53. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa paghihirap na ipararanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak. Ano yung laman ng anak kakainin? Kinain nila yung kanilang sariling anak. Bakit? Sabi nila kanina,
pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ngayon, nangyari yung sinabi nila. Kinain nila yung kanilang anak. Yan ay pagpapanagot dun sa ginawa nilang kasalanan. Naintindihan niyo po? Etong aklat na ito ni Flavius Josephus, si Flavius Josephus ay isang historian. Siya po ay isang historian, isinulat niya yung pag-uusig na naranasan ng mga Hudyo. No? Sa kanyang aklat, nandyan, no? May guhit, miserableng sanggol. No? Ano sabi? Come on, gawin kit, be thou my food. Ginawa silang pagkain. And then, anong klaseng pagkain? Inihaw. Ano? Yung kalahati, eat yung kalahati, and then tinago yung kalahati. Kainin natin yung anak mo ngayon. Bukas naman yung kalahati. Naintindihan nyo? Paano yun nangyari? Siguro mangyari lang yan kung baliw ka na, nababaliw ka na. Bakit? Sobrang gutom. Bakit nila naranasan yun? Sumpa. Sumunod, pagpapala. Pag hindi sumunod, sumpa. Gusto sana ni God ibigay blessing eh. Naintindihan nyo mo? Si God gusto blessing. Pero tinanggihan nila. Sila mismo yung umayaw. Naging sumpa. Hindi lang yun. Bukod doon, ito pa. Deuteronomy 28:64. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At do'y maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos na yari sa kahoy at bato na hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ikinalat sila. No? Sa kabilang ng dulo ng lupa, no? Hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At bukod dyan, sabi, yung lupa nila, sabi, gagawin kong ilang ang lupain, sabi sa Leviticus. At ang iyong mga kaaway na nakatira roon ay magtataka. Kayo aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Ang inyong lupain magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod, basurahan. Ano nangyari sa lupa? Naging ilang. No? Pag sinabing ilang, naging tigang na lupa. Ibig sabihin, wala nang parang basurahan. Pag sinabing basurahan, halos wala nang makatira. Mabaho. Kung mga punong-puno ito ng basura, hindi nyo magagawang manatili dito. Sabi, ang inyong mga lungsod ay basurahan. Bakit? Sumpa. Kayo aking ikakalat sa mga bansa. Ito yung Hudyo, yung Israel. Ikinalat sila sa buong mundo. No? Saan bansa sila napunta? Kumbaga, hindi na sila hinayaang manirahan sa kanilang sariling bansa. Tayong Pilipinas, sinakop tayo ng Kastila at ng Hapon. Pero hindi tayo pinaalis sa ating sariling bansa. Sila sinakop, tapos pinaalis. No? And ano pa? Pagbubunutan kayo ng tabak sa hulihan ninyo, ano yun? Kahit saang bansa sila pumunta, pinapatay sila. Pinaparusahan sila. Yung mga Hudyo. Torture. Naintindihan nyo? And then sabi, ang inyong lupain magiging isang ilang. Ang inyong mga lungsod, basuran. Ito na. Bakit? Bakit naging ganyan yung lupa? Na dapat masagana. Result of disobedience. Yan yung God punishment sa Israel. Dahil sa kanilang disobedience. Bakit nangyari yan? Bagaman nagbigay ang Diyos ng chance, bagamat paulit-ulit yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos, paulit-ulit din silang nagre-reject sa God. Ganon din sa inyo. Yung Bible seminar, chance para magsisi ka, maligtas ka. No? Maaaring meron sa inyo, nakasampu na Bible seminar. Pero sa ngayon, sa isip mo, hindi pa rin ako sigurado sa kaligtasan ko. Okay lang yan. Ang mahalaga, makinig kang maigi. Tapusin mo na may pusong gustong maligtas. Baka itong ika-11, maligtas ka na. Kasi ang Diyos naman, nagbibigay ng pagkakataon. No? Kaya yung blessing, naging sumpa. Yung Kanaan, naging desolate land. Ano? Deserted. Ano yan? Naging tuyo. Naging sirang lupa. No? Yung Israel sana, na magiging isang malaking bansa, ikinalat sa buong mundo. Yung blessing sana kay Jesus Christ, tinanggihan nila, kamatayan, pag-uusig. Ano mo? Kaya yung history ng Israel, puro paglilibing. Noong AD 70, 1.1 million pinatay ni General Titus na mga Hudyo. No?
580,000 pinatay ni Roman Emperor Hadrian. 4,000 pinatay, no, ng mga Arabo, no? At yung pinakamatindi sa lahat, nung ikalawang digmaang pandaigdig, 6 na milyong Hudyo yung pinatay ng mga Nazis. 6 na milyong Hudyo. Anong ginawa sa 6 na milyon? Pinagpapatay. Bakit naranasan nilang patayin? Result of disobedience, sumpa. Ikinulong sila sa tinatawag na concentration camp. No? Siksikan sila. Yung mga katawan nila, sobrang dami, binubuldoser na. Yung building na ito, ang tawag dito, Holocaust Memorial Museum sa Washington, D.C. Dito makikita yung mga alaala nung nangyaring kapighatian ng Israel, yung mga larawan nakalagay dyan. Halimbawa, sa Poland, yung mga Hudyo, binitay, in-execute, para mamatay. No? And then hinubaran. Sabi sa Biblia, kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot, kukunin ang iyong magagandang hiyas. Sorry ako, may mga bata. Minsan may mga picture at video na pinapakita na hindi pwede sa bata. Kaya nga may Bible seminar sa bata. Kaya kung may bata, pakiguide nyo, kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot. Ayon sa Biblia, natupad yung prophecy, hinubaran sila. Natupad. Holocaust. No? Yung mga Hudyo, pinahirapan. Totoo po yan sa history natin. Panoorin nyo ito. Isinapelikula yan. Tingnan nyo po. And then yung video nung nangyaring yan. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. So, nakita nyo, no? Yung matinding paghihirap, yung mga ngipin nila, mga sapatos, mga salamin nila, kinuha. Pinag-eksperimentohan sila ng buhay. Tuturukan yung mga bata ng gamot sa malaria na eksperimento. Kaya yung mga Hudyo na bata, naging baldado na habang buhay nila, at yung iba, mga namatay. Pinag-eksperimentuhan, pinapasok sila sa freezer kung ano mangyari sa tao kung mamamatay sa lamig. No? Bakit nangyari yan sa kanila? Result of disobedience sa God. Tinanggihan nila yung biyaya, yung pagpapala.
Kaya sila po ay nakaranas ng medical torture. Tinorture sila, pinahirapan sila. Matinding sumpa. Yan ay kapalit ng pagtanggi sa biyaya. No? Kaya last, bibigyan nyo ng talinhaga. No? Nakalagay sa Biblia. Luke 23, verse 31. Pakinggan nyo pong maigi, i-connect nyo ang sarili ninyo. Sabi dito, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Meron dalawang puno, sariwa at tuyo. Siyempre, pag sinunog mo yung tuyo, mas maapoy yung tuyo. Tama po ba? Yung sariwang puno, sumisimbolo sa bansang Israel. Bakit sariwa? Kasi sila yung bayang pinili ng Diyos. Kumbaga sa Diyos, special sila. Naintindihan niyo po? And then, ibang lahi iliban sa Israel, ang tawag Gentiles. Kagaya natin, Pilipino, Amerikano, Koreano, tayo po ay Gentiles. No? Hindi naman tayo yung bayang pinili, kaya para tayo yung tuyo. Ngayon, sabi ng Biblia, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Ibig sabihin yung Israel. Sila po ay sariwang puno. Pero, nung sumuway sila sa utos ng Diyos, hindi sila nakinig doon sa mga babala ng Diyos, bagamat gusto ng Diyos sila bigyan ng pagpapala, ano natanggap nila? Sumpa. Naintindihan niyo po? Ano yung sumpa? Kamatayan. No? Bagamat sila yung bayang pinili, pero tinanggihan nila ang Panginoon, kamatayan, sumpa. Ngayon sabi, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Ibig sabihin, tayo mga Gentiles. Hindi naman tayo yung pinili. Pero kung tatanggihan mo si Jesus, sasayangin mo yung pagkakataon para maligtas ka, pupunta ka sa impyerno. Yung kamatayan ng mga Hudyo ay anino lang ng impyerno. Kaya sino yung makakatagpo sa Panginoon? Sino yung may chance na maligtas? O iwanan ko ulit yung last verse na ito. Kagabi, iniwan ko yung verse na ito. Ewan ko kung nabawasan na. Ngayong gabi, iiwanan ko ulit ito para tumatak sa isip natin at sa puso, no? Basahin po natin itong Kawikaan, chapter 8, verse 17, nang sabay-sabay. Medyo lakasan po natin. Sige po, 3, 2, 1. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Kung hahanapin mo ang Diyos, maglalaan ka ng oras kahit busy ka. Uunahin mo ang Diyos kahit may ibang umaagaw ng oras mo. Tutulungan ka ng Diyos na maunawaan mo yung kaligtasan. Kaya sana, i-cancel nyo muna yung mga appointment ninyo mula bukas, no? Tuloy-tuloy hanggang matapos ito para maunawaan nyo yung dakilang kaligtasan. So hanggang dito na lang, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa napag-aralan po namin ngayong gabi, ang mga ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Mahabag ka po sa mga nakikinig na hindi pa sigurado sa kaligtasan. Tulungan mo po sila na tuloy-tuloy na mag-attend sa Bible seminar ito hanggang sa huling session na maunawaan po nila, Lord, ng dakilang kaligtasang itinuturo ng Biblia. Kung meron pong hindi pa rin naniniwala na ang Biblia ay totoo, mahabag ka po na bukas maka-attend pa rin upang patuloy na mag-aaral ng mga ebidensya at mabuo ang kanyang paniniwala. Tulungan mo din po ang mga kapatid na nagsasakripisyo sa gawain. Patuloy, bigyan mo po sila ng kalakasang pisikal at espiritual habang gumagawa may kagalakan sa puso at nagbibigay lugod sa iyo. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.